Nang marinig ang mga salitang ito, tinitigan ni Lin Xuan. Magkakilala ba tayo? Pawisan na ang mukha ng disipulo. Lubos na hinahangaan ng junior brother si Lin Xuan senior brother sa outer sect noon, ngunit nang napagtanto niyang hindi na mapabuti ang kanyang cultivation, umalis siya sa immortal sect at bumalik sa mortal world upang magbukas ng business association na ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakakuha ng anumang katanyagan, kaya napilitan akong hiramin ang pangalan ng senior brother. Pakiusap, patawarin ninyo ako, senior brother. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Lin Xuan. Narinig ko na ang business association na ito ay lumago ng husto sa loob ng wala pang 1 taon. Hindi masama ang kakayahan. Ang senior brother ay napakabait. May pera ang aming pamilya, kaya nagawa kong agawin ang ganitong piraso ng lupa sa kapitbahayan na ito. Punyeta! Nagpapalabas ng yaman ang lalaking ito sa harap ko. Hindi ba niya alam na umaasa ako kay Baifium, ang pinakamayaman na babae sa Mandarin Dock World? Bilang pagsasaalang-alang sa ating nakaraang pagsasama bilang mga kapwa-disipulo, hindi ko nahahabulin ang usapin ang paggamit mo ng pangalan ko upang linlangan ang mga tao sa kung saan-saan, ngunit ang sitwasyong ito ay hindi na dapat mangyari muli sa hinaharap. Agad na mahinang sinabi ng lalaking iyon, pabigla-bigla ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako, senior brother. Handa ang junior brother na mag-alok ng 50% ng nakaraang kita ng BJ Business Association bilang komisyon sa paghiram ng pangalan ng senior brother. Bilang karagdagan, nag-aalok ang junior brother sa iyo ng 1,000,000 spiritual stones bilang paumanhin sa aming panandaliang pagkabigo na makilala ka, senior brother. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang tumango si Lin Xuan. Isinasaalang-alang ang iyong sinseridad, hindi ko nahahabulin ang usaping ito sa pagkakataong ito. Magalang na sumagot ang lalaking iyon, salamat, senior brother. Pagkatapos ay tinitigan niya ang manager. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Bilasan mo at kunin ang mga spiritual stones. Bumantong hininga si Lin Xuan. Kung ganoon, ang mga spiritual stones na kinita sa pagkakataong ito ay maaaring dalhin pabalik upang suportahan ang pamilya Lin Xuan. Pagkatapos ayusin ang lahat sa mortal world, maaari niyang ganap na ilaan ang lahat ng kanyang pagsisikap upang malampasan ang heavenly tribulation. Mahigit 10 araw ang lumipas, sa Nanyang Dynasty, Pingjiang Town, muling bumalik si Lin Xuan dito. Bagamat matagal nang nagbago ang Pingjiang Town na ito, ang pamilyar na pakiramdam ay malalim pa ring nakaukit sa kanyang mga buto, na nagpaparamdam sa mga tao na. Ngunit bago pa matapos magmuni-muni si Lin Xuan, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng kamakalabog na mga kuko, kasama ng isang malakas na sigaw, umalis kayo. Umalis kayo. Ito ay regalo ng kanyang kamahalan sa General's Residence. Sinumang ayaw mamatay, umalis kayo sa aking daraanan. Kung hindi, lahat kayo ay ipapatay bilang mga bandido, walang exception. Nang marinig ito, agad na nagkalat ang mga tao, naiwan si Lin Xuan na nakatayo na parang estatwa sa gitna ng daan. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan at sinabi, talaga bang magpapahinga lang ako at pagkatapos ay babalik? Nagpapaka-playboy na ba ang aking ama? Ang mga mangangabayo ay humahanggos na sa harap ni Lin Xuan, na hindi pa rin gumagalaw. Sumigaw siya, hoy, bata. Gusto mo bang mamatay o ano? Kung ganoon ka kagusto mamatay, huwag mo akong sisihin. Sa gayon, hinayla niya ang tali at itinaas ang mga kuko ng kabayo, naglalayon na tapakan. Noon lang sa wakas tumangala si Lin Xuan, sinundan ng isang casual na pagsampal na nagpatilapon sa parehong tao at kabayo pabalik. Alam ni Lin Xuan na ang mga lalaking ito ay mga low-level cultivators lamang, kaya hindi pa niya ginamit ang 1% ng kanyang cultivation. Ang lalaki ay nag-ayos ng sarili, galit na nagsabi, bata. May tapang ka, naglakas loob kang magdulot ng gulo sa teritoryo ni General Wang. Hindi mo ba alam na kahit ang kanyang kamahalan ay kailangang magpakita ng respeto sa kanya? Itinaas ni Lin Xuan ang kanyang kilay. Sa tingin mo, tiyak na galing ka sa angkan ni General Wang, ano? Ngumisi ang lalaki. Hindi ako magsisinungaling. Minsan kong nakita si General Wang mula sa malayo sa panahon ng Wang Chaoyang War. Masasabi mong nagkaroon ako ng karangalang makilala siya. Walang masabi si Lin Xuan. Seryoso. Ngayon, kahit isang sulyap ay maituturing na nakikita. Nang makita na hindi man lang natakot si Lin Xuan, medyo nagalit ang lalaki.
Bata, masyado kang kalmado nitong buong panahon. Baka golden core cultivator ka. Agad niyang sinabihan ng isang tao na iulat sa kanilang nakakataas ang gulo. Hindi sila pinansin ni Lin Xuan, bumantong hininga lang siya ng mahina. Di nagtagal, isang grupo ng mga tao ang dumating, pinangunahan ng isang middle-aged man na nakasuot ng armor, maringal at matapang, dahan-daang nakasakay sa kabayo. Naglakas loob na magdulot ng gulo sa teritoryo ni General Wang. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Kumunat ang sulok ng bibig ni Lin Xuan. Tiyak na hindi ko maglalakas loob na saktan si General Wang, ngunit alam mo ba kung sino ako? Nagngit-ngit ang General. Wala akong pakialam kung sino ka. Kapag nasa Pingchong City ka na, mas mabuti pang bumaluktot ka na parang dragon o humiga ka na parang tigre. Mga tao, hulihin siya, ikulong siya sa bilangguan. Hayaan ang young master na magpasya sa kanyang kapalaran. Nang makita ang mga tao na sumugod, isang kislap ng malamig na ilaw ang kuminang sa mga mata ni Lin Xuan, sinundan ng isa pang pagsampal na nagpatilapon sa mga umaatake. Ang natitirang mga tao ay takot at hindi naglakas loob na lumapit, agad na umatras. Ngumisi si Lin Xuan. Mukhang kailangan talagang parusahan ang pamilya Lin Xuan. Takot din ang middle-aged general. Ikaw, bigla, isang boses ang umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat, Young Master Lin Tan ay bumalik. Lahat ng iba, umalis kayo. Nang makita na si Young Master Lin Tan ang bumalik, malakas na tumawa ang lalaki. Bata, tapos ka na. Si Young Master Lin Tan ay palaging may 3 Golden Core experts na nagbabantay sa kanya. Tiyak na huhulihin kanya ngayon. Sigurado, isang grupo ng mga karwahe na hinayla ng kabayo ang bumalik mula sa labas ng syudad. Huminto ang karwahe at isang boses ng binata ang narinig mula sa loob. Anong nangyayari? Bakit tayo huminto? Bumulong ang coachman, Young Master, may nagdudulot ng gulo sa unahan. Narinig ito, isang kamay ang umabot mula sa loob ng karwahe, sinundan ng isang gwapong binata na lumabas. Gusto kong makita kung sino ang naglakas loob na magdulot ng gulo sa teritoryo ng Young Master na ito. Lumabas kayong lahat. Nang makita kung sino ito, malamig lang na huminga si Lin Xuan. Nang makita si Lin Xuan, biglang mata ni Lin Tan at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Ikaw. Ang middle-aged general, na hindi pa rin alam ang bigat ng sitwasyon, ay malamig na sinabi, Bata. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Siya ang pamangkin ni General Wang. Narinig ito, sumigaw si Lin Tan, tumahimik ka. Ngunit ang lalaking iyon ay gusto pa ring sabihin ang isang bagay. Dahan-daang lumakad si Lin Xuan sa harap ni Lin Tan. Oha, ang aking bot-ihing maliit na kapatid, Lin Tan. Matagal na ang nakalipas. Ang mga salitang ito ay lubos na nagbago sa ekspresyon ng middle-aged general, na hindi sinasadyang umatras ng isang hakbang. Pagkatapos ay narinig niya si Lin Xuan na nagpatuloy, narinig ko na medyo sikat ka sa Southern Yang Dynasty. Nagtataka ako kung maaari mo ba akong iugnay sa ilan sa impluwensyang iyon. Agad na ikanaway ni Lin Tan ang kanyang mga kamay. Ano ang sinasabi mo, Lin Xuange? Ano man ang mayroon ang pamilya Lin Xuan ngayon, lahat ay salamat sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, nanginginig ang middle-aged general. Lahat ng mayroon ang pamilya Lin Xuan ay salamat sa kanya. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin yan? Agad, lumuhad ang general. Ang mababang ito ay nabulag. Ang mababang ito ay nakasakit sa Young Master Lin Xuan. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ngumisi si Lin Xuan. Gaano nakatagal, at naging isang playboy bully ka na agad. Medyo nahihiya si Lin Tan. Sa totoo lang, lahat ng ito ay utos mula kay King Siang, utos mula sa aking ama. May kulay na ang matanda ngayon. Kaya, sige, manager, mga subaltern. Huwag ninyong ipapahiya ang reputasyon ng pamilya Lin. Pagkatapos magsalita, agad na nawala si Lin Xuan sa harap ng grupo. Gusto siyang pigilan ni Lin Tan ngunit hindi niya magawa. Nang makita si Lin Xuan na umalis, bumulong ang general, Young Master, siya nga talaga. Bahagyang tumango si Lin Tan. Siya ang tunay. Young Master, ako. Gusto pa sanang sabihin ng lalaki ang isang bagay, ngunit umiling si Lin Tan at umalis. Hindi kita parurusahan. Pagkatapos bumalik sa Royal Mansion, humingi ka ng tawad sa iyong sarili.
Sa isang kisap mata, lumitaw si Lin Xuan sa study ng pamilya Lin Xuan. Nakita niya ang kanyang ama na nagbabasa ng libro. Isang libro. Nagtawa siya. Marunong ba siyang magbasa? Nagkunwari pang nag-aaral dito. Kinamot ni Lin Fu ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung paano magbasa. Hindi ko alam kung paano magbasa. Ngunit hindi ba ako natututo? Ngunit pagkatapos magsalita ng kalahati, bigla siyang naramdaman na may mali. Lumingon siya at natulala. Holy crap! Sino ka ba? Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Ikan-away ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Haha, hindi, tama. Old man, lahat ba ng masamang pag-uugali ng pamilya Lin Xuan ay inutos mo? Bumantong hininga si Lin Fu. Kulang-kulang, medyo, bigla silang nagkaroon ng status, kaya medyo mayabang sila. Dagdag pa, hindi ko sila pinamahalaan, kaya natural na naging ganoon sila. Natulala si Lin Xuan. Ano ang kinatatakutan mo? Bahagyang tumanggo si Lin Fu. Ay, ikaw ay disipulo ng Immortal Sect, hindi mo naiintindihan ang mga power struggles ng mortal world. Ang kaluwalhatian ng pamilya Lin Xuan ay higit na salamat sa iyong mga kontribusyon, ngunit ay ang pamilya Zhao pa rin ng Southern Yang Province. Kung mataas ang aking virtue at iginagalang ang aking authority, na may hawak na military power, paano naman hindi ako katatakutan ng pamilya Zhao? Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang gustong makita ang isang subject na ang mga merito ay mas mataas kaysa sa master, di ba? Tumawa si Lin Xuan. Kaya, nag-aalala ka sa maliit na bagay na ito at pagkatapos ay kusang pinapayagan ang mga tao na magturo sa iyo. Father, kailangan mong malaman na hindi tayo ang dapat magpasalamat sa pamilya Zhao para sa kanilang dakilang awa sa pagbibigay sa pamilya Lin Xuan ng status ngayon, kundi dapat silang magpasalamat sa akin sa pagpapahintulot sa pamilya Zhao na maging Southern Yang Dynasty pa rin. Habang nagsasalita, isang napakatinding presyon ang kumalat mula sa katawan ni Lin Xuan. Naramdaman ang presyon at narinig ang mga salitang ito, medyo natulala si Lin Fu. Pagkatapos, luha sa kanyang mga mata, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. May mata ang langit. Ang aming lumang pamilya Lin Xuan ay sa wakas ay may isang top-tier powerhouse. Agad na hinayla ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Hoy, Dad, sapat na. Ano na ang cultivation level mo ngayon? Medyo mapagmataas si Lin Xuan. Kung hindi mo man lang makita ang aking cultivation level, bakit ka ganoon na lang ka-excited? Oo nga pala. Ikaw at ako lang naman dito, anak. Huwag mo lang sabihin na hindi pa nga immortal. Ibigay mo ang mga detalye. Tumawa si Lin Xuan. Mukhang hindi nasayang ang mga taon mo bilang hari. Natutunan mo ng magambala. At ngayon, nasa late stage of the tribulation realm ka na. Kuminang ang mga mata ni Lin Fu. Seryoso. Siyempre, totoo. Ang aking talento ay hindi naman masama simula pa lang, at binigyan ako ng master ng napakaraming resources. Ang paglusot sa late tribulation realm ay madali lang. Kuminang ang mga mata ni Lin Fu na parang may malikot na ideya. Agad siyang lumapit, masayang minamasahe ang balikat ni Lin Xuan habang nakangiti. Ang iyong master, may iba pa bang mayayamang junior sisters? Ayoko nang magtrabaho ng husto. Napuno ng tanong ang mukha ni Lin Xuan. Ano ba ang sinasabi mo? Nagpatuloy si Lin Fu, kung ang pagkapit sa isang tao ay maaaring magdulot ng ganoon kabilas na cultivation, sino ang handang maging isang maliit na hari sa isang maliit na mortal dynasty? Binatukan ni Lin Xuan. Tigilan mo na ang pagbibiro dito. Maging isang mabuting hari lang. Ibibigay ko sa iyo ito. Ibinigay niya kay Lin Fu ang isang storage pouch. Sinabi ni Lin Xuan, mayroong 1,000,000 spirit stones dito. Hanggat hindi ganoon kabulok ang iyong talento, sapat na ito para mag-cultivate ka hanggang sa fusion realm. Lumangunok ng malakas si Lin Fu. 1,000,000 spirit stones. Ang buong Nanyang Dynasty ay walang ganoon karaming resources. Nagmamadali niyang kinuha ang storage pouch, pagkatapos ay nilinis ang kanyang lalamunan. Hindi pa gaanong katagal, at ang 1,000,000 spirit stones ay maliit na bagay lang sa iyo. Seryosong sinabi ni Lin Xuan, hindi maliit na bagay ang 1,000,000 spirit stones. Ang pagsasabi ng ganoon ay nagpapamukha sa iyo na mayabang. Kung gayon, ano ang dapat kong sabihin? Tama, sasabihin ko na average lang. Haha, sige, ano man ang sabihin mo.
Ngunit ngayon na bumalik ka na, dapat tayong uminom, di ba? Hehe, walang problema. Ngayong gabi, ng araw na iyon, sa karaniwang tahimik na kawayanan, hindi kalayuan, ilang anino na nakasuot ng itim ang gumagalaw ng napakabilis. Mayroong humigit kumulang 10 sa kanila. Ang presyon na kanilang ibinubuga ay lahat nasa transformation realm o mas mataas. Sinabi ng isa sa kanila, ayon sa Intel, ang emperor ng Nanyang Dynasty at isang tiyak na hari ay dapat na alisin. Sina Zhao Yun ng pamilya ng hari at Lin Xuan ng pamilya Lin ay parehong disipulo ng Invincible Immortal Sect. Ngunit ngayon na umakyat na si Old Lu, hindi na natin kailangan pang katakutan ang mga Invincible Immortals. Ang eksena ni Old Lu na sumasakop sa mga Intersect Immortals ay sariwa pa sa aming mga isip, kaya sa pagkakataong ito, kailangan nating ayusin ang lahat ng lumang scores at bagong galit. Hindi batid ang paparating na panganib, ang tunog ng ama at anak na nagkukulitan ay umalangaw-ngaw pa rin sa bahay ng pamilya Lin Xuan. Lin Xuan, Tara, uminom pa, kung gayon, Fu, tama. Zuan, maghanap ka ng oras para sumama sa akin sa palasyo para makita ang kanyang kamahalan. Miss na miss ka niya. Tumawa si Lin Xuan. Ay, kung hindi mo kayang uminom, huwag mong pilitin ang sarili mo. Sumulyap si Lin Fu. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tara, uminom pa. Bigla, tila may naramdaman si Lin Xuan. Bahagya siyang kumunot, pagkatapos ay dahan daw ang lumabas ng silid. Ang aura na ito, mga Fusion Realm Cultivators sila. Ngunit bakit napakaraming Fusion Realm Cultivators ang lumitaw sa Mortal Dynasty ng sabay-sabay? At lalo silang lumalapit ang kanilang mga aura. Agad na sumugod si Lin Xuan sa loob at idinampot ang kanyang kamay sa mesa. Dad, gising, may, nagdudulot ng gulo. Medyo lasing pa, nakatulog na si Lin Fu. Nagulat si Lin Fu sa tunog, kinakabahan na tumingin sa paligid. Ano, nandito sila para magdulot ng gulo. Saan? Tumawa si Lin Xuan. Hindi, marahil ay papunta pa lang sila. Nararamdaman ko lang na may papunta sa ating manor. Lin Fu, kung ganoon, tipunin mo ang mga bantay sa labas ng gate para sa akin. Iparating mo ang aking mga utos, mga bantay, palibutan ang manor at maghanda para patayin ang mga invaders. Pagkatapos utusan ng mga lingkod, lumingon si Lin Fu. Mapagmataas na nagsabi, anak, ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang mga bantay na personal kong sinanay nitong nakaraang 2 taon. Kaya, anong kung nasa Tribulation Transcendent Stage ka na ngayon? Hindi rin mahina ang iyong matandang ama. Sumagot si Lin Xuan na may diretso ang mukha, Dad, baka gusto mong magpigil ka muna sa pagkakataong ito. Nararamdaman ko ang kabuoang 5 cultivators na paparating at ang kanilang mga cultivation level ay nasa early stage of the integration realm o mas mataas. Narinig ito, si Lin Fu ay una munang nagulat, pagkatapos ay hindi mapigil ang umubo ng ilang beses, halos matamba pabalik. Agad na sumugod si Lin Xuan upang suportahan siya. Dad, ayos ka lang ba? Umupo ka muna sandali. Nang makita ang hitsura ng kanyang ama, bumantong hininga si Lin Xuan. Alam ko na hindi ko dapat sinabi ang anumang bagay para lang maiwasan ang pagkabigla sa matanda. Pagkatapos umupo sa isang upuan, sa wakas ay sinabi ni Lin Fu, anong kahanga-hanga sa early stage of the integration realm? Ang aking bot-ihing anak ay nasa late stage of tribulation transcendence. At sa kabutihang palad, bumalik ka sa pagkakataong ito, kung hindi, sa susunod na bumalik ka, kailangan mo talagang magsindi ng papel na pera para sa iyong matandang ama. Hindi napigilan ni Lin Xuan ang pagtawa. Haha, anong sinasabi mo, Dad? Bigla, pagkatapos maramdaman ang aura ng 5 taong papalapit, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lin Fu. Ang spiritual pressure na ito. Nararamdaman ko ang kanilang spiritual power. Ikaw, maliit na salbaha. Tamang-tama lang ito para mapalawak ko ang aking kaalaman ngayon. Hayaan mong makita ko ang iyong heaven-defying abilities bilang isang tribulation transcendent stage cultivator. Bahagyang ngumiti si Lin Xuan. Hindi ko sasabihin na heaven-defying abilities, ngunit ang pagharap sa mga taong integration realm na tulad nito ay sapat na. Humigit kumulang 3 minuto ang lumipas, 5 tao na nakasuot ng itim na balabal ang lumitaw sa harap ng bakuran ng pamilya Lin Xuan. Malalim na sinabi ng pinuno, mga kapatid.
Wasakin ang mga miyembro ng pamilya Linshuan sa manor. Huwag kayong mag-iwan ng buhay. Ngunit sa sandaling natapos siyang magsalita, biglang nakita ng 4 na tao sa likod niya ang isang itim na figure na lumitaw sa harap nila. Ang taong lumitaw ay walang iba kundi si Linshuan. Hehe, mga kapatid, pagod na siguro kayo sa mahabang paglalakbay. Bakit hindi muna kayo magpahinga? Ang taong nasa harap ay hindi pa rin nakikita si Linshuan. Ikan-away niya ang kanyang kamay. Pagod. Anong kaunting pagod para sa dakilang plano ng Immortal Sect? Ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may mali. Lumingon siya at medyo nagulat. Ano? Sino ka? May maliwanag na ngiti pa rin sa mukha ni Linshuan. Sino ang nagpadala sa inyo dito? Pagdating dito sa hating gabi, hindi naman siguro kayo para lang humingi ng libreng pagkain at maglakad-lakad, di ba? Nang makita ang token na nakasabit sa kanyang baywang, naalala ni Linshuan na ang token ng Liang Dynasty Cultivator sa hangganan na pinatay niya ay eksaktong kapareho. Linshuan, huwag kang mag-alala, hanggat sasabihin mo sa akin kung sino ang nagpadala sa inyo dito, o sasabihin mo sa akin kung aling Immortal Sect kayo galing. Ginagarantiya ko na hindi kayo makakaranas ng anumang sakit. Ang noo ng pinuno ay pawisan na. Ginamit niya ang kanyang spiritual power para suriin ang daan, ngunit wala siyang naramdaman na anumang panganib, ngunit ngayon ay tahimik na dumating ang lalaking ito sa likod niya at hindi niya napansin. Bagamat medyo takot siya, pilit pa rin niyang itinulak ang kamay ni Linshuan. Nagpapakitang gilas. Mga kapatid, buuin ang porma sayon. Nang makita ang 5 tao na sabay-sabay na pumulibot sa kanya, bumubuo ng isang malaking porma sayon, kumunat ang sulok ng bibig ni Linshuan. Gusto kong makita kung anong kayang likhain ng isang grupo ng mga Integration Realm Cultivators sa harap niya. Salamat po sa panunood.